Ito ay compilation ng mga horror story experiences na nangyari sa iba't ibang hotel dito sa Pilipinas. Hinihiling po namin ang malawak na pangunawa nyo at sana ay bigyang respeto na lang natin ang mga kwento bilang respeto na lang din sa mga sender nito. Hindi namin kayo pipiliting maniwala sa mga kwento na ito na totoong nangyari sa kanila na ibinahagi sa ating channel. Halina't simulan na natin. Ako si Ian. Bilang empleyado na kakasahod lang ay minsan kailangan natin ilibre ang sarili natin. Gantimpala ba sa pagtatrabaho buong linggo? Kumain at uminom ako sa isang bar malapit sa company namin. Pagkatapos nun ay nagbalak na ako dumiretso sa kondo na tinutuluyan ko. Sumakay ako ng bus at nakaidlip ng kaunti sa sobrang kabusugan. Naalimpungatan na lang ako noon nung sumigaw yung konduktor at namukaan ko agad ang lugar pagdilat ng aking mga mata. Bumaba agad ako dahil malapit na ang kondo. Tumambay muna ako at nagyosi para kumalma at medyo magising ng kaunti. Mga nakadalawang stick din ako noon. Habang naglalakad ay nakaramdam ako ng pananakit ng tiyan. Napasobra ata ang kain ko kanina. Hindi ko mapigilang kilabutan dahil hindi ko naman ito naramdaman tapos bigla-bigla na lang sumakit ng todo ang tiyan ko. Naghanap agad ako ng CR na pwedeng parausan. Mga alas 12 na ng gabi noon at sarado na lahat ng mga store at fast food. Ang tanging bukas na lang ay isang maliit na hotel na napakakulay ng ilaw sa labas. Pumasok ako noon at hindi man lang ako pinansin ng guard. Yung guard na ito ay may balat sa bandang leeg at naka-uniform ito ng kulay puti. Nakatulala lang ito. Kaya dumiretso lang ako noon at pagdaan ko ng counter ay binati ako ng empleyado nila at tinanong kung magche-check-in ba ako. Sinabi ko na makiki-CR lang ako. Pagkatapos kong sabihin yun ay wala na silang naging reaksyon at nadismaya. Akala siguro nila ay customer ako na magche-check-in. Natuwa naman ako noong may nakita akong CR sa bandang dulo ng ground floor. Dali-dali kong binilisan ang lakad ko dahil pinagpapawisan na talaga ako ng malamig. Pagpasok ko sa loob ng CR ay napansin ko na dalawa ang cubicle at under maintenance ang isa. Maswerte naman at walang tao sa available na cubicle. Tahimik ang paligid. Nag-cellphone ako para malibang habang nakikipagbakbakan sa aking tiyan. Natawa pa nga ako sa aking pinapanood dahil video ito na ang content ay prank. Natapos na ako noon at natuwa naman sa CR na yun dahil may bidet sila na gumagana. Kaso nga lang ay wala silang tissue. Pero di na ako nag-inarte dahil naki-CR lang naman ako sa kanila. Bali nakapag-ayos na ako noon at handa na para umuwi sa kondo. Nang biglang paglabas ko ay walang bukas na ilaw ni isa. At mga tao na bumati sa akin kani-kanina lang pagpasok ko. Biglang sumagi sa isip ko na pinaprank ata ako ng mga tao dito dahil sa naki-CR lang ako. Siguro ay lalabas sila at bubuksan ng ilaw pag palabas na ako ng pintuan ng hotel.
Halos wala akong makita noon. Pero kita ko ang liwanag sa labas. Kaya dahan-dahan ako naglakad noon para di nila marinig ang mga yabag. Nang makalabas na ako ay wala pa ring sumasalubong ng mga crew ng hotel. At kahit yung ultimong guard na nakatulala kanina ay wala. Wala rin. Ultimo ang kanina'y napakakulay na ilaw ng hotel sa labas. Nangilabot ang pakiramdam ko dahil hindi ito yung hotel na kaninang pinasukan ko dahil lumang-luma na ang itsura nito at basag-basag pa ang mga salamin. Napatakbo ako sa takot at malaman-laman ko na ito pala yung hotel na matagal nang nakasara at ginawan pa ng yero na gate na malapit sa kondo. Hindi ko alam paano ako nakapasok sa loob. Pinilit ko na lang lumusot sa malaking butas malapit sa kanal ng abandonadong gusali. Lumipas ang panahon at medyo nakalimutan ko na ang nangyari. Tumambay ako noon sa 7-Eleven malapit sa kondo habang iniinom ko ang binili kong kape. Nakipagkwentuhan sa akin yung guard noon. Habang nakikipagkwentuhan ako noon ay nasulyapan ko ang horror hotel. Kaya naikwento ko kay Kuya Guard ang karanasan ko. Nagulat ako sa kanyang sinagot. Kilala ko yung guard ng hotel na yan. Yun ba yung may balat sa leeg? Matagal nang patay yun. Simula nung nagsara ang hotel na yan. Na-stress daw dahil nawalan siya ng trabaho. Madami talaga nagpapakita sa hotel na yan. May mga nakapagsabi pa nga na nakakita sila ng white lady na nakadungaw sa may bintana ng hotel. At may mga aakalain mong normal na tao pero bigla-bigla na lang tumatago sa mga pader ng hotel. Kaya nga nilagyan nila ng yero yung lugar na yan dahil natatakot ang mga residente dito. Hello po, ako nga pala si John. I-share ko lang yung horror experience ko with my girlfriend na ex ko na ngayon noong napagpasyahan naming magparty sa suki naming hotel. Hindi ito yung hotel na iniisip nyo Kapag nagbo-book kami doon para magpa-reserve ay laging sa rooftop room ang kinukuha namin para pwede kami mag-ingay at magmuni-muni kapag gabi na. Dalawa nga pala ang side ng rooftop. May room A at room B. Bali, doon kami sa room A nagro-room palagi. Napansin namin na may karaoke sa kabilang side. Kaya nung sumunod na magpabook kami ay sa room B ako nagpa-reserve. Hindi kasi ako aware noon na pwede pala ipalipat yung karaoke sa room A kapag walang nag-rent sa room B. So, fast forward, dumating na kami sa hotel at sinabi ko sa ex ko na si Jane na dun kami mag-room sa room B kasi gusto ko mag-karaoke. Pumasok na kami nun. Ayos parehas lang pala ang itsura nito sa room A. Karaoke lang talaga at pwesto ng banyo ang naiba. Ang sabi ko pagpasok ng room B. Nag-imbita pala kami ng mga kaibigan namin na si Arjon at Lynn. Sinimulan na namin buksan ng karaoke at nag-inuman kami. Hindi naman kami mga hard drinker. Chill-chill lang na inuman at puro kwentuhan pagkatapos mag-karaoke. Umuwi din ng mga bandang alauna na madaling araw sila Arjon at Lynn. Hinatid ko sa baba ng hotel ang mga kaibigan namin at pag-akyat ko sa itaas ay nakita ko na natutulog na si Jane. Ako naman ay naghilamos at binuksan ng TV para may marinig akong sounds dahil masyadong nakakabingi ang katahimikan nun.
Hinayaan ko lang itong nakabukas at nagtalukbong na ako ng kumot habang nakaharap kay Jane. Nang ilang sandali lang ay isang malakas na sigaw ng babae ang narinig ko na nanggaling sa banyo. Nagising agad ako pero hindi ako gumalaw. Mahaba ang sigaw ng babae at pagkatapos nun ay umiyak ito ng mahina. Iyak ng iyak ng iyak. Papalapit at papalapit ang boses na naririnig ko sa aking tenga. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mga 20 minuto rin ata ang tinagal ng pag-iyak ng babae na para bang nasa tabi lang ng aking tainga. Hindi ko magawang lingunin at tanggalin na nakatalukbong na kumot sa akin. Kinaumagahan nun ay sinabi ko kay Jane ang na-experience ko. Sinabi niya sa akin na narinig din daw niya ang sigaw at iyak ng babae kagabi. At nung itilat daw niya ang mga mata niya ay nakita niya na nakaharap lang ito sa nakatagilid kong katawan at umiiyak habang nakatapat ang mukha niya sa tenga ko. Kahit din daw siya ay hindi niya alam ang gagawin ng mga oras na iyon. Simula nun ay hindi na kami bumalik sa hotel na iyon.